Dahil sa labis na kakaisip kagabi ay tinanghali na nang gising si Chantel. Bahagya siyang nagunat ng katawan at dahan-daang iminulat ang mga mata. Kailangan niya pang isanay ang mga mata sa liwanag, dahil sa pagkasilo sa sinag ng araw na pumapasok sa kanilang silid mula sa beranda. Until she realized that the door at the veranda is now open, alam niyang isinara niya ito kagabi. Bahagya siyang kumilos and then moved to her side, mabilis siyang napabangon mula sa pagkakahiga ng mapansing wala na rin sa kanyang tabi si Matthew, nagpapanik niyang tawag. Agad siyang bumaba ng kama, ni hindi na pinasadahan ng tingin ang sarili sa salamin at dirdiretsyong lumapit sa pinto para lumabas. But she noticed that the door was still locked. Muli siyang napatingin sa beranda. So more or less ay doon idinaan ng anak niya palabas. Ang silid lamang ni Hector ang may daan patungo sa beranda. Siya ba, agad ang pagtahip ng kaba sa kanyang dibdib, naalala niya ang usapang namagitan sa kanilang dalawa ng binata kagabi. She hurriedly went out of her room and headed downstairs. Pagdating sa baba ay dumiretso siya sa sala ng makarinig ng munting ingay mula doon. Nakahinga ng maluwag si Chantel nang makita doon ang anak, may maliit na mat na nakalatag sa tabi ng mahabang sofa. Doon ay nakadapa ang anak at binabantayan ni Tia Rosario na nakaupo sa tabi nito. May nagkalat din na ilang laruan doon na tama lang sa edad ni Matthew. She also noticed the crib that is blue in color, at base sa itsura nito ay alam niyang bagong bili ito. Napalingon sa kanya si Tia Rosario nang mapansin ang presensya niya. Gising ka na pala, hiha, wika nito at pinasadahan siya ng tingin. She is still on her pajama, at alam niyang nakasabog pa ang kanyang buhok na ni hindi niya pa nasuklaay, dahil sa biglaang pagbaba, ni hindi pa siya nakapanligo man lang. Si Matthew, mahina niyang sambit, nakangiting sabi ng tiyahin, umiiyak na raw ito sabi ni Hector nang silipin niya sa silid niyo kanina, kaya kinuha na niya ang bata, paliwanag nito. Impossible, ganoon ba kahimbing ang tulog niya para hindi magising sa iyak ng anak niya, hindi pa nangyari na hindi niya namamalayan ang pagpalahaw nito. Ngayong umaga lang si Hector tanong niya sa tiyahin. Ibinaling ni Tia Rosario ang tingin sa kaliwang panig ng sala, ang patungo sa may pesyo. Sinundan niya ang hinayon ng tingin nito. There she saw Hector, he's talking over the phone ngunit ang mga mata ay sa kanya din nakatunghay. Maya-maya ay ibinaba na nito ang hawak na aparato at naglakad palapit sa kanila habang ang kanilang mga mata ay nakahinang sa isa't isa. He is wearing a gray six-pocketed short and a white V-neckline t-shirt. Naputol lamang ang titigan nila nang marinig niya ang munting iyak ni Matthew, na agad namang inabot ni Tia Rosario at ibinigay sa kanya. Kunin mo muna si Matthew, Chantel, at titingnan ko sa kusina kung may maitutulong ako sa paghahanda ng tanghalian. Inabot niya si Matthew mula sa tiyahin. Nang makapasok ito sa kusina ay agad niyang binalingan si Hector, anong karapatan mong kunin si Matthew sa tabi ko, angle niya sa lalaki. Ngunit sa halip na masindak ito ay tinaasan lamang siya nito ng kilay, the corner of his lips twisted upward in a mocking smile, there is an amusement on his eyes, umiiyak ang bata, what do you expect me to do, pabayaan at panoorin lang siya, sagot nito? Pues, ginaisang mo sana ako. I do not have the guts to wake you up, love, amuse nitong sagot. Mukhang napuyat ka kakaisip ng problema mo kagabi. She felt all her blood rise up on her head, kay aga-aga ay naha-high blood siya sa lalaking ito. Relax, patuloy nito nang mapansin ang pagtitimpi niya ng inis dito, as long as you agree with my condition na mananatili dito ang anak ko ay hindi siya mawawala sa iyo. Sabi niya sa seryosong tono, at nawala ang amusement sa kanya. Matangan siya nitong tinitigan, until his gaze went down on her chest and lingered there for a while. Napansin niya ang paglunok nito bago ibinaling muli ang tingin sa kanyang mga mata. This time ay iba na ang ibinabadya ng titig nito. Was it lang ang that she saw on his eyes? Then without a word, he walked towards his study room and shut the door as he entered. Sinundan niya na lamang ito ng tingin, ngunit namilog ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung bakit ganoon klaseng titig ang binigay nito sa kanya. Sa pagmamadali sa pagbaba kanina, ay hindi na siya nakapamalit man lang ng damit. She is still wearing her pajama paired with spaghetti strap na sandong puti, at wala pa siyang suot na bra. Bulalas niya sabay pihit pabalik sa kanilang silid sa taas habang karga ang kanyang anak. Matuling lumipas ang mga araw, magdadalawang linggo na silang namamalagi sa bahay nila Hector. Nabanggit niya na kay Tia Rosario na nag-resign na siya sa Meg Company nang minsang nagtanong ito tungkol sa trabaho niya. Though,
Hindi niya nakwinento pa kung paanong paraan siya umalis sa kumpanya, na ito ay kagustuhan lamang ni Hector at hindi sa kanya. She cannot tell her aunt about Hector's condition, ang pagpapaiwan kay Matthew sa oras na magpasya siya na bumalik sa Kalamba. Ayaw niya na itong mag-alala kaya sinabi niya na lamang na baka dito na lamang siya maghahanap ng trabaho sa Manila. Pasado 4:00 ng hapon nang bumaba sila ng anak mula sa kanilang silid, kagigising lang nito mula sa kanyang siesta. Balak niya sana itong ilabas sa may bakuran sa harap ng bahay nang mainto siya sa paglalakad. Sa may pisyo ay nandoon si Hector ngunit hindi ito nag-iisa. May kausap itong isang lalaki. The guy is standing at nakatukod ang mga kamay sa sandalan ng upuan na bakal. Habang si Hector ay prenteng nakaupo sa isang silya sa harapan nito. Sa bilog na mesa na nasa pagitan ng mga ito ay may isang bote ng mamahaling alak na hindi pa masyadong nababawasan at 2 kopeta. She does not want to eavesdrop kung hindi niya lang narinig ang pangalan niya na binanggit ng lalaki. Bakit hindi mo pa sinasabi ang tungkol dito kay Chantel? She heard the man asking, kilala ba siya nito? Nagkibit balikat lamang si Hector at waring nababagot na ayaw sagutin ang tanong ng kausap. Come on, Hector. She needs to know nang sa ganoon ay maayos na ang lahat. Mula sa pagkakatayo ay umupo ang lalaki sa silyang katapat ni Hector. Napakunot ng noo si Chantel. Ano ang dapat niyang malaman? Don't you want to finally own the company? Patuloy ng lalaki. I am still the president of Tesoro Company. Nasa pangalan ko pa rin ang pinakamalaking shares ng kumpanya, Ronnie, napipikong sagot ni Hector. Ronnie, so this is Ronnie. Narinig niya ang pangalang iyon na binanggit ni Nana Rosario. She looked at Ronnie momentarily. Ang pagkakaalam niya ay mas matanda si Hector dito. Ngunit base sa nakikita niya ay mas matangkad ng ilang pulgada si Ronnie kaysa sa kapatid. Though, mas matikas ang katawan ni Hector. Hector is fair-skinned na malamang na namana sa kanyang ina, and she knew na doon din ito nakuha ni Matthew. Samantalang si Ronnie ay kahit papaano ay magkahawig ang kayumangging kutis ni Don Emilio. Sa kanya naalala na binanggit ni Nana Rosario na si Ronnie ang namamahala sa Rancho Tesoro. Marahil ang pamamalagi sa rancho at ang mas madalas na nasa ilalim ng airwan ang sanhi na rin kung saan nito nakuha ang kulay ng balat. Just like their father, Don Emilio. Both men are equally handsome. But compared to Hector, Ronnie seemed to be more approachable. Mas higit na malambot ang features nito kumpara sa mas nakatatandang kapatid. Looking at Hector's strongly defined features ay nakangangilag itong lapitan. So intimidating. Pero sa kabila nyon, para sa kanya ay mas prominent ang pagiging magandang lalaki ni Hector. Biglang iwinaksi ni Chantel ang nasa isip. Seriously, naisip niya pa iyon. Nahinto sa usapan ang dalawa nang biglang gumawa ng ingay si Matthew. Agad na napabuling ang pansin ng mga ito patungo sa kanyang kinatatayuan. Napansin niya ang pagkabahala sa mukha ni Hector pagkakita sa kanya. Si Ronnie ang unang nakabawi sa pagkabigla dahil sa presensya niya. Ronnie stood up at biglang lumapit sa kanya. Is this my nephew? Magiliw nitong tanong sabay abot kay Matthew mula sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang anak sa kanyang tiyuhin. Pwede ko bang hiramin itong pamangkin ko at dalhin sa Rancho Tesoro? Tanong ni Ronnie habang nakatingin kay Matthew. Anak ko yan, Ronnie, not some kind of a toy na pwede mong hiramin, masungit na wika ni Hector. Tumayo ito at naglakad sa direksyon nila, pinasadahan siya nito ng tingin. Woo, relax, masyado kang istriktong ama, wait until Lauren learn about him, ewan ko lang kung mahawakan niyo pa ito. For some reasons ay parang hinaplos ang puso ni Chantel sa narinig, sa affection na pinapakita ng kapatid ni Hector para sa kanyang anak. And she wondered, alam ba nito ang tungkol sa kanya? Did Hector tell him that he suspected her as their father's mistress? O napaliwanag na ni Hector na mali ang tingin nito sa kanya kaya ganito na ang pakikiharap nito sa kanya? Now I know kung bakit ayaw mo na siyang pakawalan. She looked at Ronnie when she heard him talk. Nakaluloko itong nakangiti while looking at Hector. Kung sino man ang tinutukoy nito ay hindi niya alam. Of course, it was Matthew. Right? Ayaw ni Hector na pakawalan ang kanyang anak? Napansin niya ang matalim na tinging ibinigay ni Hector dito. Maya-maya ay nagpaalam si Ronnie dala si Matthew, dinala nito ang pamangkin sa may bakuran ng mga tesoro at doon ay nilaro-laro ang bata. Strange that her son did not cry as Ronnie get him. Marunong bang manggilala ang anak niya ng kamag-anak nito?
Sinundan na lamang nila ito ng tingin ni Hector. "Does he know about me?" tanong niya kay Hector. Nilingon siya nito. "Of course, alam niyang ina ka ng anak ko." I mean, alam ba niya ang tungkol sa akin, tungkol kay Don Emilio? Alam niya ang pagsulpot mo sa Tesoro Company noon, putol nito sa mga sasabihin niya. "And he also thought that I was your father's mistress." Seryoso itong tumitig sa kanya. "No, Ronnie never thought of you like that." Napaawang ang labi niya bago pasemad nang umiti dito. "So, hindi kasing dumi ng isip mo ang isip ng kapatid mo." Nagdikit ang mga kilay nito dahil sa sinabi niya, ngunit bago pa man ito makasagot ay iniwan niya na ito at tinungo ang kinaroroonan ng anak. Pagkatapos panasan ang basang buhok, ay inilagay na ni Chantel ang tuwalyang ginamit pampiunas sa laundry basket. Katatapos niya lang maligo at nakatapis pa ng tuwalya nang lumabas mula sa banyo. But she was unable to move to where she is standing, nang makita si Hector sa loob ng silid nilang mag-ina. Nakayuko ito sa natutulog na si Matthew. Naabutan niya pa itong hinahalikan sa noo ang anak. He was still wearing his smart suit and tie, though, she noticed that he now had loosened his tie. Kita sa mukha nito ang pagod mula sa pinanggalingang trabaho. Lumipad ang mga mata nito sa kanya nang mapansin nito ang kanyang presensya. She got so conscious knowing that she only has that white towel on her body, at wala siyang anumang bagay sa ilalim ng puting tela na iyon. "What are you doing here?" Nauutol niyang tanong. Hinawakan niya ang tuwalya sa tapat ng kanyang dibdib kung saan ito nakabuhol. As if she was so afraid that it would fall anytime. "I just came here to see my son." Tumuwid ito ng tindig at tinitigan siya ng maigi. Basa pa ang buhok niya at ang tuwalyang nakabalabal sa kanya ay hindi umabot sa kanyang mga tuhod. His eyes went up and down on her body. Nagtagal ang mga titig nito sa naka-expose niyang mga binti bago nagbalik sa kanyang mukha. Dalawang bagay lang ang pinagpipilian ni Chantel na gagawin. Una ay ang bumalik sa banyo at hintayin itong umalis ng silid nila. But it would be so foolish to do that. Pangalawa ay ang maglakad at kumuha ng damit sa kanyang aparador at magbihis, but the fact that Hector is standing right in front of her closet makes her think otherwise. Sa huli ay pinili niya ang pangalawa. Walang rason para mailang siya dito. She acted normal and walked towards her closet. Umusad pa ng bahagya si Hector para mabuksan niya ang pinto ng aparador. Mula sa loob ay kumuha siya ng sando, pajama at underwear. Babalik na sana siya sa comfort room para magbihis nang hawakan siya ni Hector sa kanyang palso. Napaharap siya sa lalaki at nabigla sa ginawa nito. He pinned her against the closet. Manghang napatitig si Chantel dito nang itukod ni Hector ang kaliwang kamay sa may uluhan niya, at ang kanang kamay sa may baywang niya. Nakulong siya sa pagitan ng mga kamay nito. "What?" Gulat niyang bigkas. "Alam mo bang pangalawang beses mo na itong ginawa?" Matalim nitong wika sa kanya habang tumataas baba ang dibdib sa paghinga. Ang alin? Wika niyang hindi maintindihan ang sinabi nito. His eyes were leveled to hers, kaya kitang-kita niya ang binabadya ng mga mata nito. Mga pagnanasa, at pananabik. Una ay lumabas ka ng silid na ito without wearing your bra. Namilog ang mga mata niya sa tinukoy nito. And now, lalabas ka ng banyo nang nakatapis lang. "Hindi ko alam na andito ka," mahinang tinig na paliwanag niya. "You just don't know how I am forcing myself to have a self-control, Chantel. I don't think I can manage to do that right now." Bago pa marehistro sa utak niya lahat ng sinabi nito ay bumaba na ang mukha nito sa kanya. His lips touched her in a hungry kiss. Ramdam niya ang intensidad ng damdamin sa halik nito. She was right, it was desirous and longing and hunger. She felt the eagerness of his tongue to enter her mouth. His hand went to her nape and the other one snaked to her waist. He pulled her closer to him. Nanlaki ang mga mata ni Chantel nang maramdaman niya ang nasa pagitan ng mga binti nito. His hardness, but she cannot help but to moan. Dahilan para mabigyan ng pagkakataon si Hector na panghimasukan ang kanyang bibig. She felt him as he slid his tongue inside of her mouth, making an exploration inside of it. Napahawak si Chantel ng mahigpit sa kwelyo ng suot nito, freeing the towel that was covering her bare body. Naramdaman niya na lamang na nalaglag ito sa kanyang paanan kasabay ng mga damit na kinuha niya kanina. Sandaling humiwalay si Hector sa kanya para pagmasdan siya. Nakaramdam ng pagkailang si Chantel na agad tinakpan ang katawan ng kanyang mga braso. "Hector, you are so beautiful, Chantel. And I will be damned if you would ask me to stop.
Wika nito sa tila nahihirapang tono. His face went down to kiss her again on her down to her nose, to her cheeks, hanggang sa humantong ulit ito sa kanyang mga labi. Pinagdikit ni Hector ang kanilang mga noo and looked at her intently. I will beg if I have to. Nagulat siya sa sinabi nito. Magmakaawa, talaga. Ngunit bago pa man niya ibuka ang bibig para sumagot, ay hinawakan na siya nito sa kanyang pangupo. Sa laking gulat niya, he lifted her, putting her legs around his waist, her back against the closet. Sa posisyon nila ay mas ramdam niya ang kahandaan nito sa kabila ng suot nitong pantalon. Oh, Hector, hindi niya mapigil ang sambit nang idiin nito ang ibabang parte ng katawan sa kanya. Felt what you are doing to me, Chantel, tanong niya in husky voice. Put me down, Hector, nang hihinang sambit ni Chantel. Sa kabila ng katotohanang may anak na siya, ay hindi pa rin alam ni Chantel kung paano magre-react sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit imbes na pakinggan siya ay naramdaman niyang naglakad ito paatras habang karga pa rin siya, at naupo sa may paanan ng kama, making her sit on his lap, astriding him. Gusto niyang maiskandalo sa kanilang posisyon, she is on his lap, totally naked. Samantalang ito ay balot pa ang buong katawan ng damit. He kissed her once again, that she responded eagerly, so want only. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg and down to her bare body. Agad na napalayad si Chantel sa sensasyong idinudulot sa kanya ni Hector. As she did, Hector was given more access on her body. Naramdaman niya nang iangat siya nito ng bahagya as he unbuttoned his pants and freed his crotch. Can you give me some ride, love? What do you mean? Hindi na niya naituloy ang sasabihin as her eyes went wide on what Hector did. Napagtanto niya kung ano ang nais nitong ipagawa sa kanya. He held her on her hips and slid his crotch inside of her, and he guided her to move on top of him, on his lap. Hector, hindi niya mapigilan ibulalas nang maramdaman niya ang bigla nitong pagpasok sa kanya, unannounced. Mahigpit siyang napahawak sa mga balikat nito, uncaring if her nails hurt him. Pain swiftly sliced her, it was written all over her face. Bigla itong nahinto sa ginagawa at tumitig sa kanya. In a swift movement, he reversed their position. Siya, nakahiga sa may paanan ng kama, si Hector sa ibabaw niya. You are still so tight, Chantel, wika nito. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maramdaman niyang muli ang sakit. Still tight, of course, she's, after what happened between them ay wala nang ibang lalaking umangkin sa kanya, ito lamang ang nakagawa sa kanya ng bagay na yon. Roll off, Hector. Utos niya dito. But again, he did not listen to her. Instead, he gave her a though rough kiss on her mouth. Bahagyang nakalimutan ni Chantel ang iniindang discomfort sa babang parte ng kanyang katawan sa uri ng halik na iginagawad nito sa kanya. She gasped for air as he left her mouth and moved his lips on her neck, down to her shoulder blade. His kisses reached her body once again, a moan escaped from her mouth as heat was ignited inside of her. Bumaba pa ang halik nito hanggang sa kanyang tiyan at pababa pa. Nang mahulaan niya kung saan patungo ang mga halik nito ay agad ang paghilang ginawa niya dito pabalik sa taas. Easy, love, magigising mo ang anak natin, nakaloloko nitong pahayag. Oh Hector, tangi niyang nasagot, nang muli itong pumwesto sa gitna niya and readied himself to enter her again. The pain was still there but as he moved, he showered tiny kisses all over her face. Dahilan para mahati ang nadarama niya, hapdi mula sa ibaba at kakaibang sensasyon mula sa mga halik nito. Until she noticed that his pacing changed. Namalayan niya na lamang na sinasabayan niya na ang paggalaw ng balakang nito. Moments later, they reached the climax together. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya at ang pagdampong halik sa kanyang sentido. Ilang minutong nagpahinga ito sa kanyang ibabaw bago ibinagsak ang sarili sa kanyang tabi. He rested his head on Jer's stomach and hugged her tight. Sa kabila ng mga naghahabulan nilang hininga at ang ingay na nilikha nila kanina, strange, na mahimbing pa ring tulog si Matthew nang nilingon niya. Hanggang sa tumama sa kanya ang real